Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion nga itong post ang balita ngayon. Tungkol ito sa bangayan, nagkainitan. Yusek Claire Castro at saka si Professor Malo Tikia. Yusek Claire Castro at Malo Tikia nagkainitan sa live interview tungkol sa issue ni Orly Gutesa. Okay. Napanood ko ang video na ito. Natatawa na lang ako. Grabe, oy. Nag-react naman kaagad si Auntie Claire. Simple lang naman yung tanong ni Professor Malutiket. Pinag-usapan kasi nasaan si Orly Gutesa. And in a very soft manner, sabi ni Professor Tikia, may edad na ito parang nanay. Tanungin natin si Yusek Claire. Ganun lang. Nako, umalma. Makita mo, iritado ang boses ni Auntie Claire. Iritado. Kaya nagkainitan. Nag-alab ang tensyon sa isang live panel discussion ng TV5 matapos magsagutan ng matindi sina Yusek Claire Castro at political strategist Malo Tikia matapos tanungin ang kinaroroonan ni Orly Gutesa. Ang simpleng tanong ay mabilis na nauwi sa palitan ng matutulis na salita at pag-aangasan sa ere. Nagumpisa ang iringan ng direktang tanungin ni Tikia ang posibleng kinakaalaman ni Castro tungkol kay Gutesa. Ito, Professor Tikia. Sabi niya, si Orly Gutesa siguro alam ni Yusek Claire Castro. Ganun lang. So kung ano lang sana na professional na ko. Sorry po, Professor, wala talaga kong alam. Di tapos ang issue. Kailan yung sagot agad namang umalma si Castro. Halatang na bad trip sa direksyon ng tanong, Yusek Castro. Bakit mo naman sa akin ibibintang? Talagang, yung, alam mo yung tono ni Claire Castro. Sayang, hindi ko ma-play yung video. Sabi niya, bakit mo naman sa akin ibibintang? Bakit kayo ang may alam? Total, kayo naman yata ang magkakilala dyan. Ito na. Iba na yung Talagang nairita si Yusek Claire Castro. Again, kung yung maganda lang sana is, tanungin natin kay Yusek Claire Castro. Simple tanong, sorry po, hindi ko alam kung nasaan si Gutesa. Tapos ng issue. Bakit ganon na? Malo Tikia, hindi, ikaw ang nasa gobyerno Yan, uminit na rin si Professor Tikia. Nasa gobyerno ka Kasi, may bali-balita, haka-haka lang ito, aligasyon, na under custody daw, di umano, ng Marines, itong si Gutesa. Yusek Claire Castro. Pero, teka lang, sino ba ang nag-present sa kanila? Mga kaalyado nyo ang nag-present sa kanila. Di na, may si Professor Tikia sa... Ang nag-present kasi si Mike Defensor at saka si Senator Marcoleta. So, kalyado mo yon. Mga DDS kayo, in a way. Mga DDS kayo, kaya nag-present, tapos tatanungin mo sa akin. Malo Tikia, ay hindi. Yan ang propaganda. Biro mo, ang assertion mo, ako ang kasama? Yan, init na to, mainit na. Sinabayan ito ng pagtaas boses ni Castro. Bakit mo hinanap sa akin? Talagang teleserye na itong nangyari. Teleserye na talaga. Nakakatawa. Nagpigil naman, halata ang inis ni Tikia. Alam mo, pag ikaw ang estado, gobyerno never mind, I respect this yo. I don't want to go to the gutter. Tumahimik na si ayokong gutter yung sa kanal o parang bardagulan na ayoko makipagbardagulan. Kaya dito ko nagrespeto kay Professor Malo Tikia. Professional talaga ang dating.
I don't want to do, tika. You say, don't start kasi, you're putting something to me. Malutikiya, excuse me, but you are representing the government. Malumanay. Ang tikiya. Muli nang tumas ang tono ni Castro. But still, bakit ko malalaman? Mataas ang boses pa rin. Hindi ako ang nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapaturo na malamang alam ko? Ang pikon, talo. Di ba? Ganun lang yan. Ang pikon, talo. Pinahupa sandali ni Tiki ang palitan. Then, Malutia, you can always say it in a very nice way without insulting people. Ganon. Malumanay na. Malumanay. May nagsabi na nasa kustodya ng gobyerno. Yun na nga, yung may nagsabi. Matagal na yan. 2 weeks ago. Bago nagsalita si Saldico, yan na ugong-ugong na yan. Na nasa kustodiya ng Philippine Marines si Gutesa. So, kung talagang walang alam si Jose Claire Castro, ang maganda sana, maganda. Sorry po, hindi ko talaga alam yan. Baka wala naman siyang talagang alam. In fairness kay Jose, kailangan yun lang nairita siya. Yun ang kanyang, that's human weakness. Kahit ako, weakness ko rin yan. Kung minsan nagre-react ako, then ma-realize ko, mali. Kaya anger management ang lesson learned na natutunan ko dito. Diretsong tinanong ni host Ed Lingo si Tikiya kung may huling impormasyon siya tungkol. Yan na, nag-referee na itong si Ed Lingo. May alam ka ba tungkol kay Gutesa? Sabi ni Professor Tikaya, may isang nagsabi sa akin na nasa custody siya sa gobyerno, kasama ang pamilya. Alam ko na bang sigurado? Hindi. Ipinasa lang sa akin. Ganon. So yung sinasabi ni Professor Tikia, yan din ang sinasabi ni Senator Amy na tinututukan, tinatakot si Gutesa kasamang pamilya. Senator Amy, si Congressman Defensor, these are bali-balita na hindi naman mapatunayan, kaya sagutin lang ng hindi ko alam yan. That's not true. Ganon lang. Di ba tapos ng issue? Ayon naman sa isa pang TV host, tinanong natin sa Marines at sabi nila wala sa kustodiya niya, walang nakakalam. Siguro, tanungin natin kay Mac Dyke Defensor. End of show. Anong lesson? Ang pikon. Talo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Buntag na anak ko diri sa kapihan ni Aldi, so magabono siya sa iyang kape. So muna ni ang itsura sa iyang kape nga duha na kabulan gawas nga hinlo tambok pod ang iyang kape. Guman og abono pagatabunan. Kaluoy sa Ginoo, maayo gid ang tubo sa kape ni Aldi na nay mga sanga duha pa gani ka bulan. O karon human sa pag-abono maga-spray na sad.
Salamat sa Ginoo ug sa nagsuporta. Hinaot pa nga maprahan pa ang ilang pagsuporta aron mamong among kape nanami ikakuan sa among kalisod nga makatabang sa mua. Oo. So, salamat. Oo, so salamat kayo.